Chairman, magandang hapon. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. At eto nga, nabanggit po ni Shari na meron pala kayong kamag-anak nyo po ba or constituents nyo na nawawala, mga fishermen? Constituents po, sir, attorney. Constituents. So, September 2 pa po sila nawawala. Maaari nyo po bang ikwento sa amin, no? Ano po yung nangyari? Bakit hindi na sila natagpuan? Actually po, after ng bagyong Enteng, nagsagawa na po ang local government together with the provincial government at saka yung mga line agencies katulad ng Maritime and Coast Guard ng search and rescue. Pero ang reported sa amin is 13 na missing. After po nun, 4 lang yung na-recover. Tapos as of now po, may 9 pa na nawawala. Ang dami nito, Shari. Siyam pa pala yung nawawala. No, asan na po kaya yung mga survivors, Chairman? Isa po na survivor, ito po yung katabi ko, si Mr. Michael Sabno. Ayan. Sir Michael, maaari nyo po bang ikwento sa amin? Ano po bang nangyari dun sa bangka nila? Nalubog po kami nung kasagsagan po ng baging Enteng mga 3 o'clock ng umaga. Doon po sa isla ng Anggalan. Ayun, Doon so po yung gabing- lumakas ba yung alon? Kasi nabanggit nga ni Chairman, no, panahon pala ng bagyong Enteng. Nangyari po ito. Opo. Okay, so nangyari siya September 2. Kailan po kayo na-rescue, Sir Michael? Ano po, September 2 na po ako napadpad po ako sa isang isla. Nakarating po ako sa isang isla. Hindi man po ako na-rescue. Ako po ay nakapadpad sa isang maliit na isla. Okay. Doon po So lumangoy na lang siguro etong si Sir Michael. Alam mo siya rin, naalala ko lang, nakita ko lang din sa social media. Meron ding isang mangingisda na for how many days din. At natagpuan siya sa, I think, some part in North. Batanes. North na po eh. Opo. Oo. So I still believe there is hope na itong mga nawawala, siyam na mangingisda. Ano bang pangalan ng mga nawawala siya? Ayan po, si Jonard Deliosa, Richard Buhatin, si Norbert Penaredondo, okay, Romeo Estabaya, John Paul Penaredondo, Ruben Balaca, Jesus Jerusalem, Dominador Domdom, and Efren Engay. Iyan po, sila po yung mga nawawala. Sir Michael? Ano po? Opo, yung time po na yun, sir, talagang humampas lang po yung malakas na alon. Then, buhat po kayo ng isang bangka. Opo. Okay. Noong time po na yun, malakas na hangin po at malakas na ulan, malakas na halo na po ang nagpinsala doon sa aming bangka. Nalubog po kami, kaya po kami nagkahiwa-hiwalay ang aming mga kasama. Pero aware po kayo, sir, na meron na pong bagyong Enteng. I'm sure, sir, na naglabas na po ang Coast Guard nun, sir, ng babala na meron pong bagyo. At hindi po allowed na pumalaot nung mga panahon po na yon. Nung time po kami ay lumaot, nung August 31, ang ano siya po ng bagyo ay Pitsa 3, tatama siya sa Pitsa 3 siya tatama sa farm. Tropical storm pa naman po yun ay hindi pa naman bagyo. Okay. Kaya po kami nagbakasakaling magpalaot. Okay. Tapos po nung Pitsa 1 ng hapon, nagtabi na po kami, nag-cover na kami. At kasi masama na po ang panahon. Pero hindi naman po namin alam na magiging bagyo na po pala kaagad yun nung time na yun. Ayan. Sir Michael, nung kayang napansin nila na sumasama na talaga yung panahon at lumalakas, tumataas na rin yung mga alon, meron po bang naging attempts na i-contact ang ating Philippine Coast Guard para man lang kung may masamang mangyari, alam nila kung asan yung location ninyo at the time? Hindi na po namin alam yun kasi nasa laot po kami. Wala naman pong communication pag nasa laot. Wala po kami Walang radyo, no? Ang pinagbabasihan lang po namin yung malalaking bangka. Pag tumatabi po yung malalaking bangka, natabi na din kami. Kasi yun po ang may mga contact sa tabi ay. May mga contact sila sa tabi na kung may masamang panahon o wala. Kami pong mga maliliit na mga ngisda, wala po kaming contact. Wala pong signal sa laot. Okay. Kaya na-cover na lang po kami sa kung alin pong mas malapit na isla. Doon po kami nagpapakover. Okay. Chairman, ngayon po ba meron pa ring ongoing na efforts ang ating, at least from the Philippine Coast Guard? Search and rescue Oo, search. operation. Opo. Actually po ngayon, nasa some part po sila ng Municipality of Vinson, sako pa rin siya ng Camarines Norte. Kasi po yung Vinson's Group of Island, medyo marami talaga siya na possible pwedeng may napunta doon. Actually po nasa Samong Island sila ngayon, yung Philippine Coast Guard. Tapos ilan din sa kamag-anak ng mga nawawalang mangingisda. In short po, Chairman, patuloy pa rin naman yung paghahanap dito sa ating mga mangingisda.
Yes po, yung effort po ng local government together with the line agencies ay andun po at hindi pa rin po nawawalan ng pag-asa na makukuha pa rin po yung mga kamag-anak. Sir Michael, lahat po kayong si Sir Michael, si Sir Reynaldo, and si Sir Marvin po, lahat po kayo napadpad po doon sa isla. Kami po, yung mga nakaligtas po sa amin, yung iba po sa ibang isla po, iba't ibang isla po kami nakapadpad. Yung kami po, 3 po kami sa isang isla, doon sa isang pulo. Tapos yung iba naman po, 2. Tapos yung 2 din po sa kabilang pulo. Bali, 3 isla po ang napadparan. Tsaka yung 2 po namin kasama, na-rescue lang ng isang mangingisda din po. Pero- Naglalangoy po sa dagat. Opo, bali ilan po ba ang nakaligtas? Ito po ang nakaligtas sa grupo po namin. Okay po to. Tapos dalawang nawawala, saka isa po ang patay. Isa considered meron as din palang patay na. namatay. Okay. Sir Michael, kailan po huling ugnayan po ninyo ng Philippine Coast Guard? Kailan po yung huling pakikipag-usap po ninyo? Hindi mo na, yung nakaraan ba, umakyat dito sila. So last Ganda week pa po, sir? Last week pa? More or less po, mga past 2 weeks or last week, ganun po. I think, Shari, no, yung mga nasa likod, Sila po nila yung mga Chairman, kaanak baka po. sila yung mga kamag-anak pa nung mga nawawala. Correct me if I'm wrong, Chairman. Yes po, sila po yung mga usual po na mga nasa likod natin is asawa, anak ng mga missing fishermen. Opo, at hanggang ngayon po, wala pa pong update na binibigay ng ating Coast Guard sa kanila, no? Opo, hanggang ngayon po, yung SAR na ginagawa ay continuous pero negative pa din po as of now. Wala pa rin, no? Diyan po ba sa area na yan, no? Doon sa location kung saan nangyari po yung pagtaob ng bangka ni na Sir Michael, ano po ba yan? Usual po ba yan na route? Fishing route? Doon talaga kayo nangingisda dun sa Angalan? Hindi po, malayo po ang aming pinalautan. Nagpa-cover lang po kasi masama nga po ang panahon. Ang layo po dun sa isla, siguro po mga 50 miles po ang layo nung aming pinagpapamalakayahan po. Galing Okay. po dun sa isla. Opo, no? Mga Kasi 55. kung marami pong napapadaan din dyan ng mga bangka or mga malalaking mga barko, nananawagan din po tayo na kung may makita po sila na ito, ilan sa mga mangingisda na hanggang ngayon pa rin po ay nawawala, i-coordinate natin kaagad sa ating Philippine Coast Guard kasi may mga pamilya po na hanggang ngayon ay umaasa at naghihintay sa pagbabalik ng siyam na mga mangingisda po natin. Huwag po kayong paghihinaan ng loob, no? Manalangin tayo. I'm sure na sana may magandang balita within today, bukas, na maibibigay po ang Philippine Coast Guard. Pero from time to time, ipupush po namin ang Philippine Coast Guard na magkaroon po ng search and rescue operation. Ako po si Mayla, yung anak po ni Dominador Dongdong. Kung nakikita niyo po, kami pa na kung nakaligtas man kayo, labis na po yung pag-aalala namin sa inyo. Pati po yung mga kapatid namin, maliliit. Sige na po ang tanong ko, nasaan na kayo? Kung naririnig, nakikita niyo po kami, sana po umuwi na po kayo. At sana po, huwag po matigil yung paghahanap po sa inyo. Thank you, Ma'am Mayla, ha? At muli po, kami po, ang Rafi Tulfo in Action, ay kasabay po ninyong manalangin na sana po ay ligtas po sila Sir Dominador, ang inyong ama, at lahat po ng mga kaanak po ng mga nawawalang mangingisda. Magandang hapon po, Captain Angge. Yes ma'am, magandang hapon po. Ayan, magandang hapon po, Captain. Si Attorney JV po ito ng AXIS Party List. Captain, kausap kasi namin po ngayon dito sa tanggapan ni Senator Raffy ang kaanak ng mga nawawala pa rin nating mga mangingisda dyan sa Jose Panganiban, Camarines Norte. And manghihingi lang po sana kami sa inyo ng update. We understand, no? The efforts are still continuing, ongoing pa po ang paghahanap. Pero I think para lang din sa ikakapanatag ng loob ng mga kamag-anak, maaari niyo po ba kaming bigyan ng update, Captain? Yes sir. As of now sir, continuous pa rin yung efforts ng ating Coast Guard personnel sa may Camarines Norte. And hindi naman po yan, hindi naman po tinitigilan din yung mga search na ginagawa. And as a matter of fact, we have disseminated the information as well, not only to
all the Coast Guard patrol ships, but also to the merchant ships na nandun po sa area. So we are hoping and na meron pong mga ibang barko na dumaan at possible na may conduct po ng rescue. But we will provide po yung sa family ng ating mga nawawalang mga mangingisda the latest update as of today. So we will check with our operating units dun po sa Camarines Norte as to the current or the most recent status or progress of their search and rescue operations. Admiral, magandang hapon din po si Attorney JV ng AXIS Party Attorney List. Ayun po. Sir, ayun, binigyan kami ni Captain Jomark Angge kanina po ng update patungkol sa ongoing search efforts ng ating Philippine Coast Guard. At nandito pa rin po nakikinig yung mga kamag-anak ng ating nawawalang mangingisda. Sir, baka lang po may mensahe rin po kayo sa kanila para lang din mapanatag yung loob ng mga nawawalang ng kanilang mga kamag-anak. Well, I'm sure nasabi na po ni Captain Angge yung mga rescue effort ng Philippine Coast Guard at hindi po tayo nagpapabaya. Kausap po si Commodore Soria the other day, kahapon. At sinabi niya na talaga pong nagsisikap sila na magkaroon ng ibayong search pa rin para po mahanap. In fact, lumipad din po yung eroplano at hindi po siya tumitigil, on schedule po siya para from time to time ay lumalayo siya para ho mahanap itong mga nawawala pang fishermen. Meron din pong search sa coastal communities, nagtatanong po din tayo at katulad po ng nasabi ni Captain Angge, nagbigay din po tayo ng notice to mariners. Kasi alam niyo ho, may mga experience tayo noon na mga isang buwan ang nawawala, biglang i-report sa atin na nadala pala sa Guam, nadala sa Taiwan, o nadala sa ibang bansa. At hopefully ganun po ang nangyari. Pero sa kasalukuyan po ay talaga po wala pa tayong report na natatanggap at hindi naman po tayo titigil hanggat hindi natin may account yung mga fishermen. Ayan, Shari, no? Rear Admiral Armando, no? So napakaganda po yung narinig natin na alis update no kung ano po yung mga efforts na ginagawa natin. And I think yung mga nabanggit po ninyo kahit papaano makakatulong pa rin no sa ay kakapanatag ng loob ng ating mga mangingisda kasi I think the least that we can do for now is to continue these efforts. Okay, wag nating susukuan na mahanap pa rin natin itong mga mangingisda na to kasi kaya po nang nabanggit nyo, there were times na kahit isang buwan na pala no na nawawala later on napag-alaman na they survive and nasa ibang location lang sila pero we pray na ganun sana ang nangyari sa kanila that they are still alive. Oho, at ang sabi sa akin ni Commodore Soria ay tinitignan nila kung saan na maaring natangay at yun ang pinupuntahan nila. Alam nyo, doon sa Batanes may na-rescue ron na ilang... Yes po. Oo, di ba? Na matagal nang nakalutang-lutang and hopefully mahanap pa natin itong mga fishermen natin nawawala para maibalik natin doon sa mga pamilya nila. Sige po. Sir Balilio, baka meron din po kayong mga mensahe no, sa mga mangingisda po. Actually kasi medyo naaalarma din po kami sir dahil sunod-sunod na din po yung mga insidente na natatanggap po namin dito sa tanggapan ni Senator Raffy patungkol po sa mga mangingisda po na nawawala. Baka may mensahe din po kayo, Rear Admiral po, sa mga mangingisda ngayon. Tayo na may bago pa dumating yung sama ng panahon nung first week ng September ay nagpaalala na tayo sa mga kababayan nating mangingisda at saka yung mga yung mga boat owners na sabihan yung mga nasa laot na bumalik muna o kaya iwasan yung path ng bagyo. Hindi pa tayo nagkulang at yung mga hindi pa nakakalaot ay hindi na po natin pinaglayag at sana po ay dumadami po yung nare-report sa ating insidente at sana po ay maiwasan natin ito kung tayo po ay magtutulungan. Kailangan po lang natin na isaalang-alang ang kaligtasan ng bawat isa. Kapag nag-announce na po na bawal po ang magbiyahe, ay huwag na po tayong sumugal. Alam ko po mahirap sa inyo sapagkat nakaasa tayo sa pangingisda para sa ating pang-araw-araw na pagkain, sa mga gastusin. Pero huwag po natin ilagay sa balag ng alanganin ng ating mga buhay. Sikapin din po namin na kausapin ng mga ahensya ng gobyerno
para tulungan kayo may kawid yung mga pangailangan niyo sa araw-araw. Thank you very much po, Rear Admiral Armando Balillo, ang tagapagsalita po ng Philippine Coast Guard. Maraming salamat po at mabuhay po kayo, sir. Sa mga kaanak po, sa pangunguna na rin po nila Sir Michael, Miss Myla, Reynaldo, and Sir Marvin, huwag niyo pong ibababa yung linya, no? At from time to time, kami po ay magbibigay ng update po sa inyo. And umasa lang po kayo na kasama po ang inyong mga kaanak sa aming mga panalangin po. Salamat po at magandang hapon po. Okay. And kay Chairman Arvin Lagarde, maraming salamat po ng Barangay Calero, Jose Panganiban, Camarines Norte. Si Kapitan po ang umalalay po sa ating mga complainant, no, na lumapit po dito sa ating tanggapan. Salamat, Kap, at mabuhay po kayo, sir. Magandang hapon po. Thank you po, thank you. Okay.